Magandang umaga, Ginoo. Ginoo, ang shoe natin, bilyon-bilyon ang yaman. Bakit mo na naman ipinarada sa opisina ang bike sharing? Ang parking sa baba, 6 na piso kada oras. Ang mahal naman, Magandang umaga, Ginoo. umaga, Magandang umaga, Ginoo. umaga, Magandang umaga, Ginoo. umaga, Magandang umaga, Ginoo. umaga. Ang hamon ngayon, 10 piso, 4 na tao, maghapon. Pag-aralang mabuti, frame by frame. 10 araw lang ang shelf life nito. Ngayon lang na-expire. Na-miss lang nito ang best before date. Ako na ang bahala. Hoy, boss. Natunaw na ang yelo nito. Paano pa iinumin? Gusto ko talaga ng nasa room temperature. Secretary Jean, tandaan mong i-transfer sa kanya. At saka, dalhin mo sa opisina ko ang bagong produkto. Kailan kaya mawawala ang pagiging kuripot nitong Ginoo? Ginoo, sandali. Hi, Boss Yang. Parang napasok ako sa spider's web. Ginoo, ito ang mga ipinahanap ng inyong ina para mag-blind date. Nandiyan na naman. Ilan na ba to ngayong buwan? Hoy, Kuya Yang. Maganda ang panahon ngayon. Gusto mo bang pumunta sa bahay para manood ng pelikula? Malabo ang mata ko, hindi ako makakapanood. Eh di sumama ka sa akin sa bahay. Marunong mag-backflip ang pusa ko. Ang galing naman, di pwede ipadala na yan para magtrabaho. Kuya Yang, ako muna. Kuya Yang, sumama ka sa akin. Nauna ako. Kuya Yang, makipag-date ka sa akin. Kuya Yang, sumama ka sa akin. Kuya Yang, nauna ako. Kuya Yang, sumama ka sa akin. Tigil. Bago kayo makipag-date sa akin, may inihanda akong sorpresa para sa inyo. Sorpresa? Anong sorpresa? Tingnan nyo. Hoy, Kuya Yang. Pasensya na, ganda. Hoy, ikaw. Sagip buhay ito. Hawakan mo ng mahigpit. Kuya Yang, Shu Yang, hindi ako naniniwalang hindi ka babalik. Pasensya na. Parang nasira ko ang sasakyan mo. Ninakawan mo ang iba at sinira pa. Isang pasensya na lang tapos na. Ha? Ang sasakyan. Babayaran ko ng buo ang halaga nito. Pero ito, parang limited edition, kailangan ng konting panahon. Ganito na lang, may tricycle ako doon. Gamitin mo muna. Best seller sa North America. Sino bang may gusto sa tricycle mo? Gusto kita na magpakasal sa akin bilang bayad. Pwede ang usapang pera. Pero hindi pwede ang usapang pag-ibig. Sino bang nagsabing gusto kong makipagrelasyon sa'yo? Huwag kang feeling. Ang gusto ko, magpanggap kang boyfriend ko. Sa ganda mong yan, kailangan mo pa ng peking boyfriend. Ang mga lalaki, puro visual lang ang gusto. Kapag nakapako na sa pader, saka lang talaga magiging tahimik. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang mang personal. Pupunta ako ngayon sa isang blind date. Gusto ng tatay ko na pakasalan ko ang isang mayamang binata. Pero ako, hindi ako interesado sa mga lalaki. Kaya gusto kong pumunta ka bukas sa bahay namin at magpanggap na mayamang binata para mawala na sa isip ng mga magulang ko yung plano nila. Pagkatapos nito, quits na tayo. Kailangan kong isakripisyo ang aking itsura. Iba na ang presyo pag ganon. Teka, hindi ba't ako rin pinipilit magpakasal? Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Totoo, pinipilit din akong magpakasal. Kaya matutulungan kita sa mga magulang mo. Pero kailangan mo rin akong tulungan. Ang kotse, babayaran ko ng buo. Ano sa tingin mo? Titingnan ko muna ang performance mo. Kung maganda ang performance mo, baka isipin ko.
Siguradong masisiyahan ka. Tangshu, binabalaan kita. Unang punta dito ng mahal kong manugang. Huwag mong gagamitin yung mga ugali mo sa hongmen. Baka matakot at tumakbo. Pagdating ng gabi, sasagutin kita. Alam ko naman ang gagawin ko. Hoy, naiinip ka na? Hoy, aray, may bisita. Ikaw naman. Teka. Umiigting na ang sitwasyon. 300 bawat oras. Lumagpas na tayo ng 1 minuto. 1 oras at 3 minuto, bilangin mo na lang na 1 oras. Sa susunod, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Nga. Mga magulang mo, Emma, tingnan natin kung anong nangyayari. ma, pa. Hoy, mga tol. Tito, tita. Ako po si Shuyang, ang boyfriend ni Ling. Tawagin niyo na lang akong Xiaoshu. Oh, tuloy kayo, tuloy. Ito. Medyo OC lang ako, Pasok muna kayo sa loob. Wag muna. Unang pagkikita natin, may regalo ako sa inyong dalawa. Naku naman, tong batang to. Pumunta ka na lang, huwag ka nang magdala ng regalo. Walang anuman. Mas mabuti pa ang magbigay ng apo kaysa ginto o pilak. Kaysa ginto o pilak. Tito, tita, dinala ko po ang inyong apo. Sa bahay ng tito at tita. Ang ganda ng pagkakaayos, ha? Parang ang dating lang. Hindi formal na pamilya. Huwag kang makulit. Magtulungan tayo sa pag-arte. Kung hindi, mamaya, palalabasin ka ng nakahiga. Xiaosu. Ano ibig sabihin nito? Talaga? Hindi. Xiaoshu, nakakatawa ka naman. Hindi ako nagbibiro. Baka kasi hindi kayo maniwala, tito at tita. Dinala ko pa ang ultrasound result. Ang galing mo. 3 kambal? Ang galing na ng teknolohiya ngayon. Nakikita na pala yan. Ito sa gitna. Ano ito? Naku, mali ang naabot ko. Ano ba ang dala mo? Nagbibiro lang ako kanina. Ang totoo, kambal ang ipinanganak namin. Tangling. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin? Ma, hindi ba't gusto mo palagi na mag-asawa ako ng mayaman? Ngayon, mag-aasawa na ako. Ito, Xiaoshu. Paano kayo nagkakilala? Noong gabing iyon, lasing ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Nagsalita ng walang kabuluhan. Isinigaw lang ang mga saloobin ko. Walang kontrol na nagpahayag. Yun. Tapos? Tapos, lahat ng dapat malaman, nalaman na. Ako. Hoy, tito, huwag po kayong mag-init ng ulo. Siya. Umagit na siya sa akin. Huwag masaktan ng bata. Ano ba iniisip ko? Umaarte lang siya. Ang Jade ng pamilya Shu. Lumabas ka na ngayon din. Huwag naman, tita. Dahil magpapakasal kami ni Tangling, siguradong aako ako sa buhay nila ni Baby. Ganito na lang. Pakinggan ninyo. Ang alok ko sa inyo. Dumating na ang kotse na regalo ko kay Tangling. Husay. Hoy, tita.
Kahit second hand, sikat na brand naman. Ano sa tingin mo? Para kay Tangling. Yung sinasabi mong kotse? Electric scooter lang pala. Huwag kang mag-alala, tita. May apartment din ako. Sige, pwede na. Gumastos ng libo-libo para sa luxury item. Luma na, pantali ng susi. Salamat, tito. Paano naman ako? May inuupahan din akong public housing. 200 lang ang renta kada buwan kapag nagpakasal na kami. Ako na ang bahala sa renta. Kumpleto ang mga gamit. Magdadala ka na lang ng kutson, pwede ka nang tumira. Sige, dalhin mo na yung sira mong motor at umalis ka na. At ikaw, kung hindi mo siya iiwan, ako na ang magpaputol ng relasyon sa'yo. Anong ginagawa mo? Kaysa naman pilitin ninyo akong mag-blind date, mas pipiliin kong pumili ng taong gusto ko. Sumama ka sa akin. Yung motor ko, dalhin mo. Ling, hindi na kita pipiliting mag-blind date. Bumalik ka. Hindi ko dapat siya pinipilit mag-blind date. Hindi mo na kailangang pilitin siyang mag-blind date. Sa tingin ko, bagay na bagay. Si Ling at si Shuyang. Bagay? Anong sinasabi mo? Yung batang lalaking yon? Batang lalaki, yung suot niyang pang-itaas, tinatawag na Rolls Royce ng mga suit, Ralph Lauren. Hermes ang sinturon niya, LV ang sapatos. Medyo luma na lang. Walang ganyang kakayahan ng isang batang lalaki. Paano naging batang lalaki yon? Mukhang malabo na ang mata mo. Kanina pa, nakita ko sa kanya ang jade pendant ng pamilyang Shu. Sinasabi mo ba? Yung pamilyang Shu na may bilyon-bilyong yaman, ang pinakamayaman sa Haicheng? Tiyak yon. Sa tingin ko, dahil pareho silang may gusto sa isa't isa, pinapayagan ko ang kasal na ito. Pupunta na ako sa pamilyang Shu para magbigay ng dowry. Kumusta? Sabi ko sa'yo, masisiyahan ka. Magaling ka talagang manginis. Siyempre naman. Ngayong tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Huwag kang magpakita ng kawalang utang na loob. Dahil maganda ang ipinakita mo, tutulungan kita. Pwede kitang tulungan. Anong kailangan kong gawin? Kotse mo. Sakay. Mag-ayos-ayos ka. Dadalhin kita sa isang lugar. Tara na, nandito na tayo. Dito pala ang pagkain na sinasabi mo? Dito tayo kakain. Yung mga magulang mo, hindi man lang tayo inimbita para kumain. Kumain muna tayo. Nako, nakalimutan ko, may regla ako. Huwag kang mag-akala ng masama. Itinatakip ko lang. May malinis na damit mamaya. Papadala ko. Siya, nahalata niya. Salamat. Ladumihan ko ang sasakyan mo. Papalinis ko. Huwag na. May libreng car wash card ako. Ngumiti ka ng madalas. Ang ganda-ganda mo kapag nakangiti. Hemp. Ruyan, ikaw na isang CEO. Bakit ka pa nagpapakahirap magdala ng pagkain para kay Shuyang? Hindi ka naman niya gusto. Hindi ako gusto ni Shuyang. Tanong ko sa'yo, ano ang English name ko? Sunny, Sunny. Adjective. Masaya, maliwanag, parang araw. Kahapon lang, inanunsyo ng tatay ko na magpapakilala ako. Tapos, ang cover photo sa social media ni Shuyang, ang background, pinalitan niya ng planeta. Ano ang ibig sabihin noon? mahilig siya sa kalikasan? Umiikot ang mundo sa araw. Gusto niya ako. Magpapakilala naman ako. Sakto. Magkaibigan ng pamilya namin at pamilya Shu. Nagdesisyon ako. Nabigyan siya ng pagkakataon. Ha?
klaseng pag-iisip ba yan para maisip mo na yan ang paraan para ipakita na gusto ka niya? Kung gusto ka ni Shuyang, sino yung niyayakap niya? Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin, Miss Liu? Ang agresibo mo namang magsalita. Galit ka ba dahil hindi ako nakasagot kahapon? Gusto pa rin niya ako. Ano na naman kaya ang iniisip niya? Pinatabang atay na istilong Pranses. Ginataang isda at gulay. At ito, ang paborito mo, Guy? Matamis at maasim na tadyang ng baboy. Ako mismo ang nagluto. Tikman mo. Ang pabor ko sa'yo, malinaw na ba ang gusto kong mangyari? Tatanungin ko muna kung gutom na ang girlfriend ko. Para mapalayas ko siya, Magsumbong ka sa akin. pakiusap, ate. Ano? Gusto mo ng fried rice na luto ko? Siguro nga, Hintay ka. Lulutuin ko na para sa'yo. titingnan ko. Hindi. Seryoso ka? Ano pa ba? Di ba sumasakit ang tiyan mo? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Miss Hank, hindi naman nakakahiya kung hindi ka marunong magluto. Bumaba ka nga ng boses? Di ba mas nakakahiya na galing sa hotel ang mga yan tapos sinasabi mong ikaw ang nagluto? Huwag na. Mauna ka na roon at hintayin mo ako. Boy. Ha? Master, oras na para kumain. Kain na. Ang laki naman ng preparasyon. Akala ko, ano ang gagawin? Isang latito lang ng sinangag na kanin at itlog. Pero hindi mo napapansin? Ang sinangag na ito, mabango? Mabango nga. Ang mga mamahaling pagkain at sinangag, ang normal na tao, alam kung alin ang pipiliin, di ba? Totoo nga. Ang pipiliin ko ay sinangag. Shuyang, nilaro mo ba ako ng hard to get? Anong hard to get? Kainin mo na ang pagkain mo. Ikaw ba ang gumawa nito? Ang sarap magluto, ang kakaiba ng dekorasyon ng bahay. Sino ba talaga siya? Bahala na, kumain muna tayo. Ito ang hari ng sugal, ang paboritong sinangag. Mga itlog mula Malaysia, kasama ang karne ng alimango mula Sri Lanka, olive oil mula Italy, Huangju mula Shaoxing, at patis mula Vietnam. Kumusta? Ang sarap. Tama na, Shuyang. Gumawa ako ng isang hapag ng mamahaling pagkain para sa'yo. Iniisip mo ba ako hangin? Sinanggag lang ang kinain mo? Ikaw ba ang nagluto nito? Mukhang nagpa-part-time ka rin sa kusina ng Hilton Hotel. Nalasahan mo pa yon? Ang hotel ng pamilya namin, syempre alam ko. Shuyang, kung dahil ito sa pag-amin ko sa'yo kahapon ay hindi mo sinagot, at dahil dito'y humanap ka ng iba, para lang magselos ako, successful ka. Pag-amin, kaya pala hinanap mo ako. Para lang magselos siya. Saan ka pupunta? Ang dalagita kong ito ay hindi makikipag-flirt sa may kasintahan. Bitawan mo. Wala. Babalik na ako sa opisina. Shuyang,
Kung gusto mong patawarin kita, pwede rin. Bago mag 12 ng gabi, magpadala ka ng 10,001 rosas sa bahay ko. Bakit ko ipadadala sa iyo ang bulaklak? Kuya Shuyang, Xiang Guanzi. Ano na naman ang ginugulo mo? Shuyang, ang lakas ng loob mong magpahalik sa ibang babae sa harap ko. Sa buong linggong ito, hindi kita kakausapin. Ang gulo-gulo na talaga. Ang galing. Kuya Shuyang, Tangling. Hindi ganoon ang nangyari. Sandali. Ano ba yan? Para bang ako ang nagloko? Mukhang hindi mo naman kailangan ng tulong ko. Samahan mo na lang ang kapatid mo. Kapatid ko lang siya, mula pa noong bata kami. Wala talagang anuman sa amin. Makinig ka. Papaliwanagan kita. Sige, magpaliwanag ka nga. Kuya Yang, nasa bahay mo ako. Ilang araw na kitang hinihintay. Miss na kita. Halikan mo ako. Yan ang paliwanag mo? Para lang siyang bata. Halikan mo ako. Huwag isusumbong kita sa sexual harassment. Gusto lang kita. Gwapo ka, mayaman ka, mahilig ka pang mag-ampon ng pusang kalye. Magkaibigan pa ang mga magulang natin. Basta, ikaw ang lalaki para sa akin. Sabi nga nila, isang halik nanlalambot, 2 halik nangangalay, 3 halik pampagana. Kapag madalas kitang halikan, magugustuhan mo na rin ako. Huwag na. Ang unang halik ko ay para lang sa magiging asawa ko. Unang halik. May unang halik ka pa pala? Bonus yan ah. Hawakan mo nga ang tela ng damit ko. Bagay ba akong maging asawa mo? May asawa na ako. Nagsisinungaling ka. Ayon kay Tita Wen, single ka. Asawa. Batiin mo ang kapatid natin. Sino bang asawa mo? Tinulungan kita, huwag kang magpakita ng ibang mukha. Shuyang, walang sino man ang pwedeng magkaroon ng nobya nang walang pahintulot ko. Nagkagulo na talaga. Suyang, sinabi ko na, ikaw, hindi ako aatras. Kayo dalawa, lumayo kayo sa asawa ko. Ang pamilya ninyong Jiang, nakasandal lang sa West Hall, di ba? Anong kayabang-yabang? Mga tao ng West Hall. Kung di ko kaya, iiwasan ko na lang. Naalala ko bigla, may urgent na bagay pa ako sa bahay. Mauna na ako. Sandali. Narinig ko, ikaw ang girlfriend ni Shuyang? Ang pakikipagrelasyon mo kay Shuyang, pera lang ang habol, di ba? Narito ang 5 milyon. Lumayo ka kay Shuyang. Malamang, hindi mo pa nakikita ng ganito karaming pera sa buong buhay mo. Totoo. Sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakaunting pera. Ano ang sinasabi mo? Mula pa sa lolo ng lolo ko, hanggang ngayon, wala pang isang sandali na walang-wala kami. 5 milyon lang? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Bibigyan ko kayo ng tig 5 milyon. Ito ang aking ipon. Aking mahal. Binibini Jiang, kunin mo na ang pera at umalis ka na. 8 milyon. Bago pa ako magalit, huwag kang magmalaki. 10 milyon. Tumabi ka. Para ko yan. Putang ina mo. Hinahamak mo ako? Ano ang sinabi mo? Mali ka na talaga. Mula ng bata ako, wala pang nakakapangahas na magmura sa akin ng ganyan. Nagmamalinis ka pa. Kulang lang talaga ang pera, diba? Pa, magpadala ka agad ng 20 milyon sa akin. Para saan ang ganoon karaming pera? Huwag kang makialam. Magpadala ka agad. Pag nakuha ko ang pera, luluhod ka sa harap ko at hihingi ng tawad. Sa loob ng 3 minuto, papaghanda ko si Papa ng 50 milyon na cash. Ngayon na. 3 minuto. 50 milyon na cash. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga. Ngayon, gusto kong malaman niya ang katotohanan bago siya mamatay. Ipadala mo agad ang pera sa address na sinend ko sa'yo. Wag. Sa tingin mo ba hindi ko kayang maglabas ng pera? Sa tingin ko, hindi na kailangan yon. Binibining Jiang, alam kong gusto mong iwasan ang kasundong pag-aasawa sa pamilya Gu, hindi mo naman kailangang ganyanin ako. Paano mo nalaman? Ako. Ang
kasunduan kong pag-aasawa sa pamilya Gu ay matagal nang kinansela. Ganoon ba? Gu Shisho! Bakit ka nandito? Shuyang, wala kang delikadesa. Bakit mo dinala si Gu rito? Pag-uusapan natin ito mamaya. Hoy, ibaba mo ako. Salamat. Isang araw, libre kita ng pagkain. Walang anuman. Tatay, Linger, narinig ko sa mga tao sa grupo na humihingi ka ng 50 milyon. Para ba sa dote para kay Xiaoshu? anong dote? Pinapayagan ko na ang relasyon mo kay Xiaoshu. Dala ko na ang dote. Ngayon, ako mismo ang pupunta sa bahay nila Xiaoshu para humingi ng kamay mo. Pupunta ka sa bahay nila Shuyang para humingi ng kamay ko. Tatay, pakinggan mo muna ako. Hindi ganoon ang nangyayari. Hoy, hoy. Wala na. Sinabi mo sa mga magulang ko na buntis ako. Sa galit ng nanay ko, pagpunta niya sa bahay nyo, siguradong guguho ang bahay nyo. Baka dapat magtapat na lang tayo. Hindi pwedeng magtapat. Kung magtapat ako, kailangan kong pakasalan ang batang to. Hindi na ako bata. Malaki na ako. Sumama ka muna sa akin pabalik. Oy, Kuya Shuyang, hindi ako susuko. Aray, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin dito. Huwag kayong mag-away. Ang bagay na ito. Maaari kong ipaliwanag. Anak, Hindi naman kayo nag-away. hindi. Wala naman. Wala. Tita, kanina mo sinabi ano bang paliwanag? Ay naku. Gusto kasi ng nanay mo na ibigay sa akin ang pulseras na esmeralda. Nandito ako ngayon para maghingi ng kamay. Paano ko naman tatanggapin? Ako, pinilit ko siyang bigyan ako ng paliwanag. ikaw naman, Tay, sabi mo akala ng pamilya Shu na ang pamilya natin. Ay naku, yung tatay ni Shuyang, ayaw talagang tumigil hanggang maibigay sa akin ang larawan na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Ako, hindi ko naman maatim na tanggapin. Kaya nga kaya. Bakit pa kami mag-aaway? Ha, Oh, upo kayo. Lausu, tingnan mo, ang bagay ng dalawang batang ito. Tama. ano na ang gagawin natin ngayon? Tita, noong huli, hindi ba't sinabi ninyong umalis ako? Bakit nandito na naman kayo sa bahay namin? Ay naku, nakita kong kayong dalawa ay magkasundo at nagmamahalan. Kaya't pumunta kami sa bahay ninyo para pag-usapan ang kasal. Nanay, Tay, pumayag na kayo. Siyempre naman, sa tagal ng panahon, sa paligid mo, wala man lang, babae man lang. May nagkagusto na sa'yo, masaya na ako. At saka, ang ganda-ganda pa ni Ling Er. Ang magiging anak ninyo, maganda ang magiging genes. Ano ba? Sino nagsabing ikakasal kami? O, ikaw ang nagsabi. Hoy, hindi ako. Tita, nagkakamali kayo. Tangling. Isa lang siyang pinag-aaralan ko. Ang kasal, kahit aso ayaw magpakasal. Hayop ka. Aling Wang, kunin mo ang pamalo. Narito na po, Ginoo. Magpapakasal. Kung ayaw ng aso, ako na lang. Ako na lang ang magpapakasal, okay na ba? Mas mabuti naman. Pero, bago ang kasal, may 3 akong kondisyon. Anong mga kondisyon? Una, kailangan munang gawin ang prenuptial agreement bago ang kasal. Dahil ang pera ko, hindi pwedeng basta-basta ibigay sa isang estranghero. Pangalawa, pagkatapos ng kasal, kailangang mag-resign si Tangling sa kanyang trabaho. Ayokong ang babae ko ay nagpapakita sa labas. Pangatlo, sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kasal, kung hindi makapag-anak ng lalaki, diretso hiwalayan. Kung wala namang tutol si tito at tita, pirmahan na lang natin ang prenuptial agreement na ito. Gago ka. Anong klaseng? Sa tingin ko, tama ka. Ha? Dahil kailangan ka namang maging live-in son-in-law dito. Kaya, ang mga kondisyon mo, payag ako. Ako ang magiging live-in son-in-law. Anong live-in son-in-law? Pa, sobra naman yan. Gusto ninyong ipasok ang anak ko bilang live-in son-in-law? Oo, ma. Malinaw na inaapi ng pamilya Tang. Ang kasal na ito, hindi pwedeng maganap. Aray, mabuti nga ang maging live-in son-in-law. Para naman kami ng tatay mo ay magkaroon ng mundo para sa aming dalawa. Manugang, sa tingin ko, huwag na nating patagalin. Ngayon na lang para magpakasal ang 2 bata. Ako lang ang nag-iisang anak ng pamilya Shu. Gusto ninyong maging live-in son-in-law ako? Ayos ka talaga.
Ayaw mo bang panagutan ang responsibilidad? Bastos. Ling, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Shu ay tiyak na magbibigay ng paliwanag sa'yo. Hindi na kailangan. Tita, sa totoo lang, hindi rin naman ako gaanong interesadong magpakasal. Tao, dalhin ang binata sa munisipyo para magpakasal. Binata, huwag mo akong pahirapan. Oy, oy, oy. Ali, hindi ko dala ang family registry. Hindi matutuloy ang kasal. Oh, Binata, para magpakasal ngayon, ID lang ang kailangan. Wala rin akong ID. Ha ha ha. yun nga. Wala rin akong dala. Maligayang bati, Ginoo, Binibini. Sabi po ng ginang, ang sasakyang ito ay regalo para sa inyo. Tapos na. Kasal na tayo. Di ba sabi mo ayaw mong magpakasal? Bakit di ka tumanggi kanina? Hindi ko kayang labanan ang mga bodyguard mo. At saka, pwedeng maghiwalay pagkatapos, di ba? Kanina lang, para lang yun para sa pamilya mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Saan? Maghiwalay. Hindi natin alam na pagkatapos ikasal, mayroon pang trampong araw na cooling off period bago magdiborsyo. Huwag kang masyadong mag-alala. Kapag ganyan ka, nasasaktan din ang loob ko. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa ng isang salita, magagalit ako sa'yo. Si. Ganito. May kilala akong restaurant na napakasarap, sasamahan kita. Ikaw. Hindi, ikaw. Ang ganda talaga ng kotse na to. Ang init talaga ng araw. Shuyang, niloko mo ako para pakasalan ako. Wala akong ginawa. Anak, bagong kasal pa lang kayo. Hindi nyo kailangang umuwi mamayang gabi. Pero mag-ingat kayo. Ma, wala kang. Ganyan magpalaki ng anak. Pagkatapos ng 30 araw, dapat na tayong Anak ko Ling, sa pamilya natin, may kinaugalian. Sa araw ng pagkuha ng marriage certificate, dapat uminom ng isang mangkok ng rice wine ang bawat isa. Sumisimbolo ito ng paghihirap at pagtitiis ng magkasama. Ang hilo ko. Ang hina naman ng tolerance mo sa alak. Isang baso pa lang, lasing na hahaha. Tangling. Nandito na pala ang kambal mong kapatid na babae. Oh, Paano nangyari na isang mangkok lang ng rice wine lasing na? Ikaw ba ang may pakana nito? Ay, shh! gusto ko nang matulog. Sige, alis na tayo, aalalayan kita. Ang init. Anong ginagawa mo? Sabihin mo. Noong unang beses tayong nagkita, pinlano mo na ba yon? Ako. Bakit? Habang naglalaro ka ng pa-cute sa akin, nagpapahayag ka ng damdamin sa ibang babae? Galit na galit ako. Si Liu Ruyan ba ang sinasabi mo? Wala talagang anuman sa amin. Tumahimik ka.
Ang ganda ng abs mo. Ang ganda talaga. Ang lasing na to at galit na babae pa. Mas mahirap ang hulihin kaysa sa baboy na papatayin sa bagong taon. Tara, shot tayo, mga ate. Ruyan, malapit nang mag-alas 2. Bakit hindi pa dinala ni Shuyang yung 10,001 na rosas para sa'yo? Totoo, mayaman naman ang pamilya nila, pero yung ilang pirasong rosas lang, ayaw pang gastusan ni Shuyang. Halatang hindi kanya pinapahalagahan. Hindi ba niyo alam na kilalang kilala si Shuyang sa pagiging kuripot? Lagi siyang nagbibisikleta lang. Yung halaga ng 10,001 na rosas, parang mabubuwisan pa siya ng buhay. At saka, hindi naman niya gusto si Ruyan. Maganda at mayaman si Ruyan. Paano siya hindi magkakagusto? Nagkukunwari lang yan. Ay, tigilan nyo na. Di nyo ba nakikita na napakasama na ng mukha ni Ruyan? Pinatawad ko na siya. Sino ang pinatawad mo? Pinatawad ko na si Shuyang. Pinalitan niya ang background photo niya ng ganito. Ano na namang iniisip mo? Hindi ba niyo narinig yung sikat na tula? Yan Suochitang Leo. May yan sa pangalan ko. At siya naman, pinalitan niya ng puno ng willow sa tabi ng lawa. Nagpapahiwatig siya. Humihingi siya ng tawad. Anong pagpapahiwatig? Kalokohan yan! Dahil humingi na siya ng tawad sa akin, dapat may ganti rin ako. Hoy, saan ka pupunta? Uuwi ako para maghanda ng regalo para sa boyfriend ko. Ling-er, kagabi? Kumusta ang pahinga mo? Napakaganda ng tulog ko. Salamat talaga kay Shuyang. Walang anuman. Masipag ka lang talaga. Ahaha. Shuyang, hintayin mo lang ako. Tingnan mo ang dalawang batang ito. Ang ganda ng samahan nila. Mukhang malapit na akong magkaroon ng apo. Ha ha ha. Itong batang ito, nagbago nga talaga. Oo nga, Ling-er. Ang kasal ninyo, inaayos pa lang. Kung wala kang ginagawa nitong mga araw, gusto mo bang mamasyal? Ano man ang gusto mong bilhin, bilhin mo. Gamitin mo ang card ni Shuyang. Parang pinadalhan ng una ng inaantok. Nanay, pakinggan mo ang sinasabi mo. Anong klaseng salita yan? Salamat, nanay. Siguradong bibili ako ng mabuti. Halika, alis na tayo. Magandang araw, Miss Tang. Madalas ka bang pumunta sa tindahang ito? Anong pakialam mo? Masaya ako ngayon. Bawasan mo naman ang gastos. Gumastos lang ako ng 2 o 3,000. Mamaya, magkunwari ako. Takutin ko siya. 2,000-3,000. Ayos lang yon. Kinoo. Ang ibig sabihin ni Miss Tang, 2,000-3,000, libo-libo. Ito. 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 At ito rin. 188,000. Ang mga tinuro ko kanina. 3,700 at 80,000, Miss Tang. Lahat ba yan ang gusto mo? Hindi, lahat ay ayaw ko. Ang natitira, ibalot mo lahat para sa akin. Ano? Yung mga limited edition na yon, binili ko yon lahat para ibigay sa iba. Ang tagal ko nang hindi namimili. Hindi ba't gusto mo nang bumili ng regalo? Tara na, tara na. Binili ko ang mga limited edition na to para ibigay sa ibang tao. Shuyang, nakapaglakas loob ba siyang pumasok sa ganitong klaseng tindahan? Ang daming luxury items na binili para ibigay. Ito, hindi ba't lahat to yung gusto mong style at brand? Baka naman para sa'yo to? Shuyang, gusto mo bang mamatay? Ibinigay mo sa iba yung gusto kong style. Ano naman ngayon? Alam mo ba kung magkano ang mga to? May pera ka ba? Ako na ang magbabayad. Ay naku, bakit siya nandito? Kahit magkano pa yan, ako na ang bahala. Hoy, te, hindi mo pa nga natanong kung para sa'yo ba yan? Huwag kang mag-akala. Mahiyain si Shuyang. Para sa akin, kaya niyang gawin to. Hindi yan madali. Hindi na dapat pagdudahan ang kanyang tunay na damdamin. Wala nang pag-asa yung love struck na yan. Miss Liu, personal na usapan ko to.
Shuyang, alam ko na ang nararamdaman mo. Hindi ako nag-aalala kung sino ang magbabayad. Ipak mo lahat. Kukunin ko. Ay naku, ngayon lang ako nilandi ng babae. Sandali. Baka naman gusto niya ako. Ginawa niyong parte ng laruan niyo ang dalagita kong to. Gusto ko rin. Ang card na ito, paano mo nakuha? Ako. Ang panganay na babae ng pamilyang Tang. May black card. Anong gusto mong sabihin? Ito ay Centurion Black Card. Para makuha ito, kailangan may ari-arian kang nagkakahalaga ng 30 million at dapat sunod-sunod na 6 na buwan. Bawat buwan ay gumagastos ng hindi bababa sa 5 million, kasama ang 100 million na fixed assets. Eh ano naman? Sa pagkakaalam ko, para makuha ang card na ito, sa Haicheng, 3 lang ang meron nito. Ang isa ay nasa aming Ruyan, ang isa pa ay nasa pamilya Shu. At ang huli, hindi na namin alam. Sigurado ka ba na ito ay Centurion Black Card? Binibini, lubos akong sigurado. Ang kaigang, Tang ay tunay na Centurion Black Card. Bakit? Dahil, ito lang ang mga bill ni GNN, Tang. Dito sa mall na ito. Ang yaman-yaman pala. Magkano kaya yan lahat? Malamang mauubos niya ang buong mall. Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Teka muna. Tang ang apelido mo? Aling pamilyang Tang? Sa Haicheng, may pangalawang pamilya Tang ba? Ang pamilya namin, mula pa sa panahon ng lolo ko. Wala pang sandaling naging walang-wala. 5 milyon lang yan. Hindi kaya siya. Yung iniisip ko, Siya. Siya ang heres ng si Tang Ling. Hindi naman siguro, sabi nila, malalim ang ugat ng impluensya ng West Hall. Ang mga negosyo nila ay kumakalat sa lahat ng industriya. Oo nga pala, yung babaeng heres ng pamilyang Jiang, si Jiang Yi, ay umaasa lang sa pagiging Eastern Branch ng West Hall, kaya walang may lakas ng loob na guluhin siya sa Haicheng. Siya ba talaga? Yung tunay na heres ng West Hall headquarters? Tang Ling. Hindi kaya totoo ito? Ano sa palagay mo? Ang eres ng West Hall. Ano? Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Biro lang. Sabi nila, ang heres ng West Hall ay mabagsik at tuso. Gagawin niya ang lahat para makamit ang gusto niya. Paano ko ba nakasagupa ang demonyong buhay na ito? Teka Mali, heres siya ng West Hall. Ako naman ang pinakamayaman sa Haicheng. Anong ikakatakot ko? At saka, kinasal na nga kami. Hindi naman siguro niya ako papatayin, di ba? Pag pinatay mo ako, magiging balo ka. Medyo naaaliw ako sa inyong dalawa. Ano man ang katayuan mo, ang pag-ibig ay hindi mapipilit. At saka, si Shuyang ay may gusto sa akin. Ah, ganun pala. Totoo palang may gusto siya sa kanya. Kailan ako nagkagusto sa iyo? Napakagaling ni Shuyang, normal lang na magustuhan mo siya. Wala akong problema na makipagkumpetensya ng patas sa iyo. Mas, Liu. Parang may pagkakamali tayo, Sino ang nagsabing gusto ko siya? Ang lalaking tulad niya, na palaging nagpaparamdam sa iba, ayoko sa ganoon. Sina. Ang mga gamit na ito, ipadala mo sa bahay ng mga Shu. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Wala kang pakialam. Alam mo namang mabuti. Iba ang gusto niya. Bakit parang may mabigat sa puso ko? Tuloy. Bini-bini. Sabi po ng amo, ito raw po ang mga paborito ninyo. Pinapadala po niya sa inyo. Kaya pala bumili siya ng mga ito. Para pala sa akin. Kung ganon, kaninang umaga. Sa harap ng ibang tao, sinabi ko yun tungkol sa kanya. Sobra nga talaga. Siguro,
Pabutihin ko ang loob ni Shuyang. Nagising ka na rin. Sino ka? Nasaan ito? Huwag kang kumilos. Dinukot tayo. Narinig ko. Dinukot ka nila dahil sa pera. Nasa tabi mo lang ako naglalaro. Kaya ako rin ay isinama nila. Pasensya na. Huwag kang matakot. Mayaman ang tatay ko. Tiyak ililigtas niya tayo. Himp. Hindi ako takot. Dahil malapit nang magwakas ang mga yan. Anak, ayos ka lang ba? Sagipin ka ng tatay. Linisin ninyo ang lugar na ito. Ang ating dalaga ng West Hall, dinaan ninyo sa pagdukot? Gusto ninyong mamatay? Wala na rin naman siyang maaalala sa akin. Hayaan na. Ayaw nang pilitin ang pag-ibig. Maghihintay na lang ako ng pag-ibig na parang pagnanakaw. Anak ng Tokwa, bakit hindi ka kumatok? Gusto kong maghiwalay. Nanay, ang bigat ng kamay mo. Buti nga sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Tita Wen at Tito Shu, kaya nagdala na lang ako ng simpleng regalo. Para sa iyo ito, buksan mo mamayang gabi. Salamat, ilagay mo na lang dyan. Ay, ang bait-bait talaga ng batang ito. Magalang na magalang mula pagkabata. Mga 10 taon na rin siguro tayong hindi nagkita. 15 taon. Xiao Liu. Nandito ka na. Sabay na tayong mag-lunch. Sige, sakto. Gusto ko sanang kausapin sina Tito at Tita tungkol sa amin ni Shuyang. Ma, pa. Si Liu Ruyan ay isang CEO. Marami siyang aasikasuhin sa kumpanya. Wala siyang oras para kumain. Ganito na lang. Iwan mo ang regalo. Pero ang intensyon mo, ibalik mo na. Halika. Huwag mo nang ulitin ito. Hoy! Hindi pa ako tapos magsalita. Ano? Uuwi ka para kumain. Ma, pa, isasama ko muna siya. Anong ginagawa ninyo? Mahilig ka naman sa karne, kaya kumain ka ng marami. Dapat balance ang diet, may gulay at may karne. Tikman mo yung gulay. Dapat, karne, gulay. Karna. Hoy, Lao Shu. Parang may kakaiba, di ba? Si Xiao Liu kaya may gusto sa anak natin? Imposible. Itinuring siya ni Xiao Liu na kapatid mula pagkabata. At saka, noong bata pa si Shuyang, laging siya ang tinatakot noon. Anong ginagawa mo? Sumusubok kang umiwas? Gusto mong maglaro ng hard to get sa akin? Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Anak, bakit hindi ka kumakain? Kakain? Kumain ka. Anong nangyari sa kamay mo? May sasabihin ako. Kung magsasalita ka lang. Bakit ka ganyan ka-excited? Ikaw, lumabas ka. May sasabihin ako sa'yo. Magkausap lang tayo? Magpapahayag ka ba ng nararamdaman? Anong meron? Dito na lang ba? Hindi pwede. Grabe ba ang ulan kagabi? Salamat, nagustuhan ko ito. Masaya na ko pagkakita ko pa lang. Ganyan ba ako kagusto niya? Iniwan mo sila para lang makausap ako, di ba? May negosyo pa ang mga pamilya natin. Dapat ba akong magsalita ng masinsinan? Oo. Sa susunod na pupunta ka sa amin, huwag ka nang magdala ng regalo. Baka kasi isipin ng mga magulang ko. Sige, naawa siya sa ginastos ko. At huwag mo na rin akong padalhan ng kahit ano. Kailangan ko pang gumanti. Pwede. Magre-regalo na kaya siya sa akin? Ang pinaka-importante, huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi totoo lahat ng nakikita mo. Sige, susundin ko lahat ng sinabi mo. Alam niya sigurong. Nalulungkot ako dahil sa ibang babae, kaya nagpaliwanag siya. Ang dali mong kausap. Hayes, okay ka lang ba?
Oo, syempre. Sige, uuwi na ko agad. Oo, nga pala. Yung regalo ko sa'yo. Tingnan mo mamayang gabi. Kung magugustuhan mo. Ano ba naman ang mga nangyayari araw-araw? Ano to? Kailangan bang gabi ko pabubuksan to? Shuyang, medyo sobra nga ako nung araw na yon. Nandito ako para mag-apologize sa'yo. Hala, bakit ka nandito? Gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Gusto mo bang uminom? Ah, naku, nakakahiya naman. Nakita kaya niya kanina? Baka akala niya. Binili ko to, para sa kanya. Kanina. Di kaya. Kakaiba ang trip niya. Kung sasabihin kong galing kay Luro yan to, lalo lang magkakamali ng akala. Paano kung ipasuot niya to sakin? Eh di yung pajama ko. Tatahiran ko ba o hindi? Siguro. O sabihin ko na lang na akin to. Worst case, tawagin lang akong manyakis. Dapat sincere ka kapag nag-apologize. Oo, ganyan nga. Gusto mo bang uminom? Anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, di ba sabi mo iinom tayo? Ako. Ang ibig kong sabihin. Ako na ang iinom. Bakit di ka palasing? Teska. Hindi ako nagyayabang. Ang lakas ko uminom. Huwag kang mag-alala, di ako lasing. Anong karapatan niyong magpakasal? Bakit may abs pa rin sa panaginip? Ay, mali. Suyang. Bakit ka nasa kama ko? Hindi ito kama ko. Eh yung kagabi natin. Talaga bang nangyari kagabi? Huwag na lang. Trabaho muna. Tara na. Ngayon, ako na ang mataas na opisyal ng Shu Group. Dapat maayos ko ang trabaho para sa inyo ngayon. Hoy, Zhang Qiang. Hindi ba't kalaban mo yan, si Shuyang? Shuyang, bakit ka nandito? Kayong mga. Oo, Humph. Noong estudyante pa, dahil magaling ka sa pag-aaral at gwapo, wala kang pakialam sa iba. Ano ngayon? Ngayon, dahil mas mababa ang estado mo kaysa sakin, ayaw mo nang umamin? Noong kolehiyo, niligawan mo ng mahigit 1 taon si Campus Belgiang. Ngayon, nagkukunwaring hindi kilala. Shuyang, hindi ba't alam mo na dito nagtatrabaho si Campus Belgiang? Kaya sinundan mo siya rito? anong ligaw ng 1 taon? Nagkamali lang ako ng tao yon. Ha? Ako, mauuna na. Huwag kang magmadali. Nakita mo na ang iyong mahal? Hindi ka man lang makikipagkwentuhan. Ay, nakalimutan ko. Pero si Jiang Yi ngayon ay kasintahan ko na. Pasensya na. Shuyang, naghahanap ka ba ng trabaho? Kumain lang ako. Hoy, anong ipinagmamalaki mo? Hindi ba't gusto mo si Campus Belgiang? Si Zhang Qiang ngayon ay mataas na opisyal na ng Shu Group. Kung maglilinis ka man ng CR, kaya niyang ayusin yon. Basta humingi ka ng tawad ngayon, para sa'yo. Pwede ka pa ring maging tauhan niya. Paano ko nalaman? Ang supervisor ng kumpanya, pwedeng maglagay ng ibang tao sa kumpanya. Anong klaseng tao ka para malaman yan? Boss, Boss, Zhang Qiang, nandito ang boss mo. Kung hindi dahil sa nagkita tayo ngayon, hindi ko malalaman na may taong tulad ni Zhang Qiang na umaabuso sa kapangyarihan sa kumpanya. anong sinisigaw mo diyan? Anong department mo? Hoy, ako. Wala ang boss. Nagtatamad-tamara na kayo dito, ha? Isusumbong ko kayo. Nakakatakot naman. Akala ko, kay Shuyang na lalaki sinasabi yun. Mukhang dukha si Shuyang. Pwede pa siyang maging boss? Wala nga siyang girlfriend. Noong mga panahong nasa eskwelahan pa tayo, sunod-sunod siya kay Campus Belgiang. Nag-aalok ng tsaa at pagkain, nag-aalaga. Hindi mo inaasahan. Ngayon si Campus Belgiang ay girlfriend na pala ni Zhang Qiang. Si Zhang Qiang ngayon, milyonaryo na sa 1 taon. Si Shu Yang, tingnan mo ang suot niya.
Wag nang sabihin pa si Campus Belgiang, sinong babae ang magkakagusto sa kanya. Bulag na siguro yon. Bagamat kasama ko na ngayon si Jiang Yi, pero kung ikaw ay gustong tumahol na parang aso, maaari pa akong maging mapagbigay at bigyan ka ng pagkakataon sa Shoe Corporation para makita mo araw-araw si Jiang Yi. Ay nako, huwag niyo namang ganyanin si Shuyang. Shuyang, bagamat masakit silang magsalita, pero may punto rin naman sila. Mahigpit ang recruitment ng Shoe Corporation. Kahit yung pinakamababang posisyon, maraming nag-aagawan. Hindi ba't gusto mong makita ako araw-araw? Kayong lahat, para lang bang pampatangkad ang ulo nyo? Sino ang nagpalaya sa inyo mula sa imburnal? At ikaw, kailan ko ba nagustuhan? Hanggang sa kumpanya mo na ko hinabol, nakakasawa na magkunwari, Shuyang. Ibig mong sabihin, si Xu Yang, ako na ang pinakamagandang babae sa Haicheng ang iiwan para habulin ka. Bakit ka nandito? Kagabi kasi. Wala yon. Pinadalhan kita ng pagkain ni Tita Wen. Sino ka? Girlfriend ni Xu Yang. Si Shuyang pala, may ganito kagandang girlfriend. Baka bulag tong babae na to. Ikaw yung nambastos sa boyfriend ko kanina. Neng, wag kang masyadong dominante. Ano? Nahumaling ka sa akin? Pero kung sumama ka sa akin, hindi mo na kailangang magpakatatag dahil ang iyong yang nandyan na. Mukhang ikaw ang malalagot. Bulag ako? Ang boyfriend ko ay isang cutie. Nandito na ang aking Yang. Tingnan natin kung gaano ka katatag. Ayaw na ayaw ko sa mga corny na pick-up lines. Kasalanan mo yan, nakakasuka ka. Anong klaseng hayop ka? Hinampas mo ako? Ikaw? Huy, Shuyang, umusog ka. Ate, pasensya na. Tigilan mo na ako. young miss, hindi na kailangan. Hindi na kailangang magpatayan. Sa totoo lang, ako si Shu. Tumigil ka nga. Ako ang young miss ng Shitang. Natatakot ba ako diyan? Ano ba ang gusto mo? Umalis ka na nga. Seryoso ka? Hulaan mo. Wag. Nakagulat ka naman. Pero maganda naman pala. Miss, Ling, yung baon mo para kay Xiaoyang, naibigay mo na ba? Kung hindi mo na ibigay, okay lang. Dumating na yung bagong damit na in-order ko para sa'yo. Umuwi ka muna para masubukan. Inay, mahalaga rin ang buhay ng anak mo. Nandyan ka na pala. Ling, yung kasal ninyo ni Shuyang, matagal-tagal pa bago matapos ang preparasyon. Sa panahong ito, magpahinga kayong dalawa. May auction sa Makalawa, pumunta kayong dalawa. Kung may magustuhan kayo, bilhin nyo. Gamitin nyo yung card ni Shuyang. Si. Inay, habang sinasabi mo yan, hindi ba sumasakit ang puso mo? Mrs. Wen, ito pong mga damit, bagong koleksyon ngayong season. Gusto niyo po bang subukan? Ling, Kailangan bang laging bago? syempre naman, Ang mahal naman para sa tela lang. nandyan na naman ang kakuriputan ng batang to. Okay lang, tita. Tingnan mo to. Ano sa tingin mo? Maganda. Dapat maluwag ka sa asawa mo. Kumusta? Maganda ba ang bagong damit ko? Maganda. Sakto lang. Alam ko na. Hindi ako karapat-dapat sa magagandang bagay. Simula nang ipinanganak ako, may autism na ako. Hindi ako marunong lumakad.
lalo na magsalita. Araw-araw, gumagapang lang ako para makapunta sa gusto kong puntahan. Wala man lang akong kaibigan. Maging ang kasal ng mga magulang ko, hindi ako pinayagang dumalo. Ang saklap naman nun. Nawala pa sa akin ang lahat ng alaala ko bago mag-3 taong gulang. Hanggang ngayon, takot akong balikan ang mahigit 200 araw na lumulutang ako sa tubig. Iyon ang pinakamadilim at walang magawa kong panahon sa buhay ko. Ni hindi ko man lang alam kung ano ang lasa ng karne. Ikaw, hindi ka naman umiinom, bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Alam mo naman, mula pagkabata, wala akong asawa. SSS, tigil na. Bilihin mo, gamitin mo ang card ko. Sige, Boss Xu. Kabuuan, 380 milyong piso. 380 milyon? Pwede mo na lang akong nakawin, at bigyan ako ng ilang pirasong tela. Salamat sa suporta, Boss Xu. Buisit. Parang nascam ako ng kapitalismo. Boss, pribadong silid, Qingyun Pavilion, 3 palapag, Murong Shanshan. Naghihintay na po siya sa loob. Boss, napakaganda talaga ni Manager Shan. Pumunta ang boss mo para mag-usap ng negosyo, hindi naman siya nagbebenta ng sarili, maging seryoso ka. Nandito rin siya ngayon para magnegosyo. Mas mainam ang pagkakita kaysa sa pagdinig ng pangalan, Manager Liu. Tunay nga na katulad ng sabi-sabi. Isang tunay na maganda. Masyado kang mapagpakumbaba, Manager Huang. Maupo ka. Gusto kong mas malapit sa kontrata. Hindi naman kayo magagalit, di ba? Siyempre, gawin mo ang gusto mo, Manager Huang. Pwede mong tingnan, Manager Huang. Ang kontratang ito, ang batch ng kagamitang ito, ang presyong iniaalok ng Liu Group sa inyo, ay mas mataas kaysa sa merkado ng buong kalahating porsyento. Dapat alam mo ito, Manager Huang. Ang halaga ng kalahating porsyentong ito. Paumanhin, Manager Liu. Ito kasing, medyo malabo ang mata ko. Hindi ko masyadong makita. Titingnan ko ulit. Anong nangyari, Zixia? Masama ba ang pakiramdam mo? Bilang sekretarya ni Manager Liu, wala ka bang kahit kaunting profesionalismo? Wala talaga? Ayaw mo na bang magtrabaho bukas? Bukas, ayaw ko nang pumasok. Pasensya na, President Liu. Medyo masama ang pakiramdam ko. Anong ginagawa mo? Ang kaskasero mo. Alam mo ba kung magkano ang suot kong to? Naniniwala ka bang papayagan kita ni President Liu na umalis ngayon din? Ang Liu Group, Ako, pasensya na, President Liu. Hindi ko sinasadya. Boss Huang, si Zixia ang sekretarya ko. Nagkamali siya, ako ang dapat managot. Magkano ang damit mo? Babayaran ko ng buo. Zixia, hindi ka naman ganyan karaniwan, napadalos-dalos. Ano ba talaga ang nangyari? Siya, Sabihin mo ng diretsyo, nandito ako. President Liu, isang maliit na empleyado lang. Nang hamak sa akin, hindi mo lang siya pinarusahan. Tinanggol mo pa. Huwag mong kalimutan, may proyekto pa tayo. Ilang piraso lang naman ang ordinaryong kagamitan yan. Kung mawala, humanap na lang ulit tayo. Pero kung may mang-aapi sa tauhan ko sa harap ko, ibig sabihin, hindi nila ako at ang pamilya Liu iginagalang. Ano ang ibig mong sabihin? President Liu, siya, kanina sa ilalim ng mesa, hinipuan ang hita ko. Sino ka ba? Kahit ang mga babaeng kinakasama ko, hindi tulad mo. Hinampas mo ako? Itong 50,000, ituring na lang nating pambayad sa gamot ni Boss Huang. Ikaw. Narinig mo ba? May nag-away sa Qingyaju. May lalaki raw na nanghipo sa isang magandang boss. Qingyaju.
Hindi ba yun ang direksyon na pinuntahan ni Liu Ruyan? Tingnan natin. Liu Ruyan. Nina mo. Xu Yang. Halika. Huwag mong aapihin ang pamilya Liu. Hindi mo ba pinapahalagahan ang pamilya Sho? Tigil na. Tigil na. Anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Akala niya ako ang nasaktan. Ako na ang bahala sa kanya. Xu Yang, tigil na. Gusto ko nang umuwi. Pwede bang ihatid mo ako? Sige. Tara na. Ang sakit. Ang lupit ng babae. Oo. Wang Li. Paalisin mo siya sa Haicheng. Mukhang talagang mahalaga ako sa kanya. Nang malaman niyang may nangyari sa akin, agad siyang dumating. Huwag kang matakot. Hindi mo naman kasalanan ito. Ako ang may gusto na mapaalis siya sa Haicheng. Wala itong kinalaman sa iyo. Wala namang magiging epekto sa kumpanya mo, di ba? Salamat. Magkaibigan tayo, huwag kang mahiya. Sige, mauuna na ako. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ano ba to? Xu Yang, nasa labas ka ba? Wa. Hello? Nasa labas ako. Anong kailangan mo? Wala naman. Nagtataka lang ako bakit hindi ka pa umuwi. Uuwi na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matutulog sa labas. Ano yung ingay? Bakit may tunog ng tubig diyan? Pag uwi ko na lang sasabihin. Ngayong gabi. Xu Yang, Wala akong nakita ha. gusto kong makita mo. Ang tigas ng ulo mo. Iniligtas kita hindi para gawin ito sa'yo o anuman. Maging disente ka naman. Ininsulto mo ako. Wala akong ginawa. Nakasuot ako ng ganito, hindi ka man lang naakit. Ito ang pinakamalaking insulto sa akin. Oy, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Hindi ka sinamantala. Talagang karapat-dapat sa lalaking pinili ko. Gaano pa katagal bago makarating sa bahay ng mga Shu? 5 minuto na lang, G. Liu. Sa auction ngayon, ako mismo ang maghahatid sa kanya. Dapat, masayang-masaya na siya. Ruyan, dahil sa'yo lang ako umuwi sa bansa, bakit hindi ka masigasig sa akin at gusto mo pang makita si Shuyang? Ikaw ang gustong sumakay sa kotse. Kung ayaw mo, baba ka. Titingnan ko kung sino talaga si Shuyang at bakit siya mas magaling sa akin. Bakit parang pamilyar ito? Bigyan mo ako ng bulaklak. Aw, Yun, nandito na po kayo, Bibi. Liu, Inawang, nasaan si Xu Yang? pumunta ang binata sa auction. Hindi ba yan si Ji Liu Ruyan? Isa sa 3 malalaking pamilya sa Haicheng? Bilis, bilis. Puntahan natin para batiin. Para maalala tayo ni G. Liu, mga kumpanyang tulad nila na may market value na 10 bilyon pataas. Kahit konting proyekto lang ang ibigay sa amin. Maliit na kumpanya namin. Sapat na para sa 1 taon. magandang araw po, Jiliu. Sino yung kasama ni Ji Liu? Hindi ko kilala. Assistant, siguro. Asisto? Hindi, bulag ba ang dalawang yon? Ganoon kagwapo ang mukha ko. Mukha ba akong assistant? Ji Liu, maligayang pagdating po.
Tuloy po kayo. Tuloy. Hoy, ako, ang panganay na anak ng pamilyang Xiao. Wala bang may pakialam sa akin? Maligayang pagdating sa charity auction ngayong gabi. Una sa lahat, maupo na po tayong lahat. Atko. Bigyan natin ng mainit na palakpakan ang mga panauhing nag-donate ng mga item para sa auction. Salamat po. May iba pa po bang panauhing nag-donate ng item ngunit hindi pa nakapagparehistro? Pumunta na lang po sa backstage. Yung dala mo, para siguro yan sa donasyon, di ba? Oo, salamat. Narinig mo ba? Dumating din daw ngayon ang presidente ng Shu Group, si Shu Yang. Ikaw ba ay nagsasabi ng pinuno ng 3 malalaking pamilya sa Haishi, ang Shu Group na may market value na higit 100 bilyon, si Shu Yang, ang presidente ng Shu Group? Tamang-tama talaga ang pagpunta natin sa auction ngayon. Oo nga. Ah, si Xu Yang pala yon. Narito na. Dumating na si G. Shu. Boss Shu. Boss Shu. Ako po ay fan ninyo, Boss Shu. Dapat tayong magtulungan. Ngayong pagkakataon, Boss Shu, Boss Shu, Boss Shu. Sila, bakit kanila tinatawag na Boss Shu? Dahil boss din ako, Anong kumpanya? magtulungan. Tulungan. Excuse po, para. Ikaw si Xu Yang. Sino ka? Ako ay hindi nagpapalit ng pangalan. Ako, si Xiao Beichen, ng angkan, ng Xiao. Tessa. Sabi ko na nga ba kung sinong gago ang pamilyar sa akin? Ikaw pala, gago ka. At nagpakita ka pa sa harap ko. Tangling, maliit nga ang mundo ano? Magkakilala kayo? Kahit masunog siya sa apoy, makikilala ko siya. Noong tulog ako, inahitan niya ako ng kalbo. 2 taon akong hindi makalabas dahil sa kanya. Gago ka. At ngayon, naglakas loob ka pang umuwi. Ikaw, minura mo ang lalaking nakipag-date sa akin. Tinawag mong maliit ang tite at ipinasa mo sa akin ang sisi. Nabugbog ako at napasok sa ospital. 1 buwan akong hindi nakabangon sa kama. Ang pag-ahit sa iyo ng kalbo ay mura na nga para sa iyo. Ikaw. Sigurado kayong hindi ito away-bati ng magkasintahan? Mga mahal na bisita, maupo na po kayo. Ang ating auction ay magsisimula na. Shu Yang. Sinadya ba niyang pumili ng upuan sa tabi ko? Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ngayong araw na lumabas ako, nagkamali ba ako ng araw? Maligayang pagdating sa ating auction ngayong gabi. Ang auction na ito ay para sa charity. Lahat ng kita ay idodonasyon ng bukas at transparent sa orphanage. Ngayon, ipinahahayag ko, ang auction ay opisyal nang magsisimula. Ang unang item sa auction ay isang limited edition Ducati Super 4. Ducati. Ang Ducati ay isang natatanging brand ng motorsiklo. Tinatawag itong Ferrari ng mga motorsiklo. Ang aristokrata sa mundo ng motorsiklo. Ang pinakamura ay nagsisimula sa 500,000, lalo na ang Super 4. Sino bang lalaki ang walang pangarap na magkaroon ng motorsiklo? Sige, subukan natin. Ang starting bid ay 5 million. Ikaw na lang ang magpangarap niyan. Hindi ko kayang bilhin. Ito. Hindi ka bibili? Eddie, ako rin. Hindi na. Super 4, maximum displacement na 1000cc. Nasira ko dati ang motorsiklo ni Tangling, bagay na bagay ito sa kanya. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. 6 million. Akin na yan. 7 million. Nababaliw na ba si Xiao Beichen? Nakasalalay dito ang dangal ko bilang lalaki. Sinasadya mo bang kalabanin ako? Ako, hindi nagkukulang sa pera. 8 million. Magkataon, hindi rin ako nagkukulang sa pera. 9 million. Ikaw. 9 million, pangalawang tawag. 20 million.
Ano 20 milyon? Magkano 20 milyon tangling? Alam mo ba kung gaano karami ang 20 milyon? Binibini 20 milyon dalawang kotse na ang mabibili niyan. 20 milyon yan, hindi 200 piso. Si Tio Tang, napakahirap kitain ng pera. Hindi para sayangin mo lang ng ganito. Anong pakialam mo? Talunan. Si, matindi ka? 20 milyon. Una, 20 milyon. Pangalawa, 20 milyon. Pangatlo, binabati namin ang binibini sa pagkapanalo sa unang item sa ating auction. Kung gusto mo, ako na ang magbabayad. Sakto, nasira ko naman ang kotse mo. Wag na. Maliit na negosyante ka lang. Sa isang buwan, hindi ka naman kumikita ng malaki. Ang 20 milyon para sa'yo, malaking halaga na yan siguro. Marami akong pera. Maliit na negosyante, baka naman. Hindi pa niya alam kung sino talaga ako sa pamilyang Shu. Medyo excited na ako kung ano ang magiging reaksyon niya pag nalaman niya. Ngayon naman ang pangalawang item sa ating auction red coral. Item tulad ng alam nating lahat, napakabagal ng paglaki ng red coral. 20 taon para lang tumubo ng 1 pulgada. 300 taon para lang maging 1 libra. Para mabuo ang isang buong halaman. Kailangan pa ng libu-libong taon. Ngayong araw, sa 6 na halamang ito, 3 rito ay napakabihirang kulay rosas na corales, Sardinian coral, na 100 taon mo lang makikita. At higit sa lahat, ang 1,000 taong bihirang Aka Coral 3. Ito ay blind auction. Ang starting bid ay 5 milyon. Ang red coral ay bihira at mahirap makuha. 8 milyon. Ate yan, gusto mo ito, bibilhin ko, para sa'yo. Wag kang magsalita. 30 milyon. Ang mga ito, lahat gusto ko. May sira ka ba sa ulo? Walang nag-auction ng ganyan. Anong ginagawa mo? Kapag hindi siya masaya, saka ako masaya. 50 milyon. Alam ko na. Binibini, sigurado ka ba na 50 milyon ang alok mo? Sigurado ako. Tangling, sinasadya mo bang kalabanin ako? Miss Tang, talaga bang gusto mo ang coral na ito? Siyempre naman. 50 milyon. Ang mga coral na ito ay dapat lahat sa akin na, di ba? Shuyang, mas gusto mo ba ang pink na coral o ang aka coral? Aka coral na lang. Basta gusto mo, okay na yon. Aka coral. Para sa akin kaya yan. Madam, kahit na mataas ang alok mo, ayon sa patakaran ng auction house, 1 item lang ang pwedeng mabili sa isang bidding. Ang dami-daming koral, parang alam niya kung alin ang aka koral, 50 milyon. Kung hindi niya mahulaan ng tama sa unang pili, wala siyang makukuhang kahit puhunan. Pero dahil sa mataas ninyong alok, bibigyan namin kayo ng dagdag na 2 pagkakataong pumili. Siyempre, lahat ng mapipili ninyo ay sa inyo. Ano naman ang magagawa ng 2 dagdag na pagpili? Blind auction ito. Akala mo ba talaga may X-ray vision ka? Tama. Walang kwentang pagpili yan. Sayang ang 50 milyon. Madam, alin-alin ang pipiliin ninyo? Gusto ko. Ang number 1, number 5, at number 6. Iuuwi ninyo ba ito o bubuksan dito sa venue? Pulos hula lang ang pinili niya. Di niya yan magagawang buksan dito. Buksan dito. Shuyang, ikaw ang pumunta. Tingnan nga natin kung anong magandang laman ang makukuha ninyo. Ako na. Sigurado ka ba? Isipin mo ang mga dekorasyon sa bahay namin, sa mga bagay na ganito. Medyo may alam ako. Sige. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Puting korales. Tangling. Hindi gaanong mahal yan. Hindi. Ang puting corales ay tinatawag ding jade coral. Makinis at makinang ang texture nito. At puting-puti, kung magagawang alahas, napakamahal nito sa Europa. At ito pa lang ang una. G. Shu. Magpatuloy po kayo. Kulay rosas na corales. Tinatawag din itong momo coral. Kailangan itong makuha sa ilalim ng dagat, 200 metro ang lalim. Kaya napakahirap makuha. Napakabihira nito. Ang corales na ganito, hindi na ito makukuha pa. Ang swerte ko pala. Nabawi na ang puhunan. Bakit ang swerte-swerte ng babaeng to? Oy, wag mong sabihing daya ang auction ninyo. Ginoo, ang aming auction house ay may 100 taong kasaysayan at laging patas. Hindi ako naniniwala na sa huling pagkakataon, magiging swerte pa rin siya. Shuyang,
Sa palagay mo ba, Aka Coral ang huling isa? 1,000 taon bago makakita ng Aka Coral. At saka, napakaganda at kumpleto nito, hindi matatapatan ng halaga. Sa tingin ko, malabo. Ang pamilya Tang ay nagsimula sa negosyo ng alahas at jade. Nahawakan ko ang korales na ito. At parang espesyal. Kung makakakuha ka ng Aka Coral, luluhod ako at tatawagin kitang inay. Gusto mo palang maging anak ng iba sa labas. Ngayon, papaniwalain kita. Ano? Pulang Corales pala. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ang laki-laki. Parang kayamanan mula sa langit. Yung ilang daang gramo ng pulang korales na ito, mabebenta ng ilang milyon. Ang korales na ito ay napakabuo. Sobrang laki ng tubo natin. Ito ang huling hirit. Sa buong mundo, isa lang ito. Akang Corales. Paano nangyari yon? Hindi lang 50 milyon yan. Ganito kalaki ang piraso. Abot na sa 1 bilyon yan. Paano mo nalaman? Wala akong magagawa. Sanayan lang yan. Talunan. Natalo ka na naman. Ang tawag lang naman ay nanay. Tatawagin kita. Wag na. Ayaw ko ngang magkaroon ng anak na tulad mong tanga. Ikaw. Alis na tayo. Isang simula na nakakakaba at nakakaengganyo. Sa mahabang panahon kong ginagawa ito, unang beses kong makatagpo ng isang babaeng may ganitong swerte at kakayahan. Isang pambihirang panauhin. Walang teknik. Puro kakayahan. Ang susunod ay ang pangatlong item sa auction na ito. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng auction, ang bituin ng karagatan. Ang kuwintas na bituin ng karagatan na ito ay gumamit ng isang 170 karat na sapphire mula sa Ceylon at pinalamutian ng 103 pirasong brilyante. Dati itong alahas ng British Royal Family. Panimulang tawad, 80 milyon. Ano? 80 milyon? Ano ba ang alam mo? Ang kuwintas na ito, isa lang ito sa buong mundo. Dati ay naibenta pa ito ng 2 bilyon. Ngayon, mura na ito. 90 milyon. 110 milyon. 150 milyon. Ruyan, gusto mo ba ang kuwintas na ito? Bibilhin ko para sa'yo. Hoy, bata. Wala ka ng pagkakataon. Dahil ako ang magpapatay ng ilaw. Ano? Magpapatay ng ilaw? Magpapailaw ng parol. Si Ginoong Su. Buong gabi, tahimik lang siya. Ngayon, bigla siyang magpapailaw ng parol. Ang auction sa Haicheng, mahigit 100 taon na itong umiiral. Ang huling pagpapailaw ng parol ay noong 80 taon na ang nakalipas. Si Xiao Beichen ang magbabayad para sa akin. Nagseselos si Xu Yang. Sa wakas, makakapagbigay na ako ng regalo kay Tangling. Ano ba ang pagpapailaw ng parol? Ang pagpapailaw ng parol. Ang pagpapailaw ng parol sa auction house ay nangangahulugang pagbili ng buong lote. Anuman ang mabenta sa round na ito, kahit anong bagay, sa kahit anong presyo. Ang magbabayad ay ang nagpailaw ng parol. Kung sa auction na ito ay may 2 o higit pang magpapailaw ng parol, iyon ay labanan ng mga parol. Ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Hindi ba't? Kahit sino pwedeng magpailaw. Kailangan din ng kwalifikasyon para magpailaw ng parol. Kailangan mong ipakita ang iyong kayamanan sa buong Haicheng o maging sa buong bansa. Ang mga may karapatang magpailaw ng parol na ito ay hindi lalampas sa 3 pamilya. Ang pamilya Xu ay isa sa kanila. Ang ibig mong sabihin, siya ay napakayaman. Si Ginoong Xu, ang yaman niya ay lagpas sa 100 bilyon. Ang pangunahin sa 3 dakilang pamilya ng Haicheng. Ang kanyang yaman ay sapat para sa isang ordinaryong tao ng ilang henerasyon ng pag-aaksaya. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Higit pa sa pagiging mayaman, siya ay lubhang napakayaman. Sandali. Sinasabi ninyo, ikaw ang presidente ng Xu Group. Ang pamilya mo ay ang pangunahin sa 3 dakilang pamilya ng Haicheng. Ang Xu, yang mula sa pamilyang Xu. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ako ay isang boss? Kailan mo sinabi? Kung alam ko lang, sana ikaw ang nagbayad kanina. Ginoong Xu, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo na magpapailaw ng parol? Wow. Magpailaw ng parol. Dahil lang sa kuwintas na ito, nagpailaw ng parol si Xu Yang? Nababaliw na ba siya? Gusto lang niya talaga ako. Ang ibig mong sabihin, para sa iyo ang parol na ito? Tama. May gusto sa akin si Xu Yang. Nagbukas ng ilaw si Jishu. May iba pa bang magbibida? Dahil lang gusto ka ni Liu Ruyan, hinahadlangan mo na ako. At nagbukas ka pa ng heavenly lamp. Ano ba ang ibig mong sabihin? Anong kinalaman niya?
Maiintindihan mo ring mamaya. Yamang walang nakahigit sa alok ni G. Shu, ipinahahayag ko na ang kuwintas na ito. Salamat, Shuyang. Ang kwintas na ito, gustong-gusto ko. Ito lang ba ang sasabihin mo sa akin? Bakit siya umakyat doon? Nakita ko kasing gusto mo ang kwintas na ito. Ayokong may makipag-agawan sa'yo. Shuyang, alam ko na ang nararamdaman mo. Gusto kong gamitin ang kwintas na ito ngayon para ipahayag ang nararamdaman ko. Tama. Gusto rin kita. Anong ibig sabihin ng rin? Hindi ba't matagal mo nang gustong samantalahin ang pagkakataon para magtapat sa akin? Kailan ba ako nagbalak magtapat sa iyo? Alam mo namang Sunny ang English name ko. Pinapalitan mo pa ang cover photo mo sa social media ng larawan ng mundo. Anong ibig sabihin noon? Nagpalit lang ako ng basta-basta. Yung nag-away tayo noon, alam mo namang may Liu sa pangalan ko. Nag-post ka pa ng larawan ng lawa at puno ng willow. Hindi ba't yan ang smoke locks the pond and willows? Ibig sabihin, may pakialam ka sa akin? Dahil nakaka-relax sa mata yon. Yung nasa bahay mo, binigyan mo pa ako ng bulaklak. Hindi, nagkakamali ka. Umuulan kasi noon, nabasa ng ulan ang mga rosas at nahulog sa lupa. Gusto ko sanang pulutin. Hindi ko nasabing kinuha mo na agad. Ibig mong sabihin, nitong mga nakaraang araw, ako lang pala ang nagpapanggap? Liu Ruyan, kung ang mga ginawa ko ay nagdulot ng maling akala sa iyo, humihingi ako ng paumanhin, pero hindi kita gusto. Ang taong gusto ko talaga ay si Tangling. Anong sinabi mo? Ang taong gusto ko palagi ay si Tangling. Sabi ng lahat, ang bunso ng pamilya si Tang ay mabagsik at uso. Para makamit ang gusto niya, gagawin niya ang lahat. Pero naniniwala lang ako sa Tangling na nakikita ko, mas nauna kitang nakilala kaysa sa mga chismis. Talaga bang hindi mo na ako naaalala? Tayo ay matagal nang magkakilala. Noong 10 taong gulang ako, nakidnap ako. Ikaw pala yung iyakin. Kaya pala sabi ko, parang kilala kita. Hindi ko talaga maalala. Alam kong hindi mo ako gusto. Gusto ko lang nabigyan ka ng isang magandang regalo. Anong alam mo? Ikaw, anong sinabi mo kanina? Gusto rin kita. Tayo ay umuwi na. Anong gagawin sa bahay? Siyempre, gawin ang mga bagay na dapat gawin ng mga adulto. Naisip mo na ba itong mabuti? Siyempre naman, hindi naman ito ang unang beses. Noong huli, wala. Eddie, simulan natin mula sa wala. Ibig mong sabihin, nitong mga nakaraang araw, ako lang pala ang nag-iisip na may pag-ibig sa atin? Liu Ruyan, kung ang mga ginawa ko ay nagdulot ng maling akala sa'yo, humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi kita gusto. Ang totoo, ang taong gusto ko ay si Tangling. Bigyan mo ako ng isang Bloody Mary. Hindi pa nagdadalaga? Umiinom na ng alak? Ate Ruyan, 19 na taong gulang na ako. Hindi ito lugar para sa'yo. Ate Ruyan, narinig ko na si Kuya Yang ay ikakasal sa susunod na buwan. Hindi ba't gusto mo siya? Kaya mo bang bitawan? Ako si Liu Ruyan. Anong klaseng lalaki ang hindi ko makukuha? Ang pipilitin, hindi magiging masarap. Masarap man o hindi, dapat mo munang tikman bago masabi. Ate Ruyan, gusto mo bang makipag-deal sa akin? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para humarap sa akin? Boss Liu, ang walang-wala, walang takot mawala. Isang dukha na lang ako ngayon. Hindi kita natatakot. Lalo na sa gagong si Xu Yang. Ate Ruyan, huwag ka munang magalit. Ang dahilan kung bakit ko siya dinala rito ngayon ay para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Shang Guanji? Dahil tinatawag mo akong ate,
pinapayagan kitang magmalikot. Pero, bigyan mo ako ng magandang dahilan. Si Kuya Yang nitong mga nakalipas na araw ay wala na sa aking kontrol. Hindi ako masaya. Ngunit ang lahat ng ito ay dahil kay Tang Ling. Gusto kong mawala siya. Bangkarote na ang kumpanya. Bangkarote? May kumakalaban sa atin. Ninakaw ang mga order natin. Ganun ba? Alamin mo muna kung sino. Shuyang, Nakagulat ka naman. Kumain ka na ba? hindi pa. Hinihintay kita. Kahit na ganito na ang sitwasyon, ayaw pa rin niyang ipasa sa akin ang mga negatibong nararamdaman niya. Pero, hindi ko siya mapapanood ng walang magawa habang nahihirapan siya. Kailangan ko siyang tulungan. Tara na? Bangkarote na ang pamilya Shu, ika mo? Paano nangyari yon? Ma, narinig ko mismo. Malaking pangyayari yan, pero walang balita mula sa pamilya Shu. Sino ba ang magpapalaganap na malapit na silang mabangkarote? Bukod pa riyan, mukhang maluwag si Shuyang, pero matigas talaga ang loob niya. Ngayon, bilang manugang ng pamilya Tang, kailangan natin siyang tulungan. Paano mo siya tutulungan? Papasukin mo muna ako sa kumpanya. Anak ko, sa wakas, nagbago na ang isip mo. Gusto mo nang pumasok sa kumpanya. Pero, kailangan sa ibang paraan natin siyang tulungan. At hindi niya dapat malaman ang pangalan ko, para lang tanggapin niya ang tulong ko. Kailangan natin siyang tulungan. Tulungan ang pamilya Shu na bumangon muli. Sige, sinusuportahan kita anak. Tara, pumunta tayo sa kumpanya. Magandang araw po, G. Tang. Binibining Tang. Ito po ang kalihim ng korporasyon, espesyal na ipinagbilin ni G. Tang. Natulungan kanya sa mga gawain ng kumpanya. Maraming salamat, Tito Zhang. Magandang araw po, Jitang. Ako si Guksun. Tawagin ninyo na lang akong Xiaogu. Kung may anumang kailangan, maaari ninyo akong utusan. Kalihim Gu. May isang bagay akong napaka-importanting na kailangang ipagawa sa iyo. Kailangan kitang pagawain nito. Sabihin ninyo po, Jitang. Talagang kailangang makipagtulungan. Saksi Group. Anong problema, Xiaogu? Tito Jiang, alam mo naman, sa laki ng ating kumpanya, may mga magkakapatong na bahagi sa negosyo sa Shu Group, kaya magkakompetensya tayo. Paano makikipagtulungan ang Young Miss sa Shu Group? Sa negosyo, walang permanente o panghabang buhay na kaaway. Ang paraan ng Young Miss na gawing kaibigan ang dating kaaway, talagang matalino. Hindi lang nadagdagan ang kaibigan, kundi makikipagtulungan pa sa Shu Group para parehong manalo. Mabuti. Lumaki na talaga ang Young Miss. Pero papayag kaya ang Shu Group na makipagtulungan sa atin? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Yun pala ang ibig sabihin ng Young Miss. Talagang karapat-dapat kang maging tagapangasiwa ng pamilya Tang. Mukhang, marami pa akong dapat pagbutihin. Tang. Ito po ang hinanap ninyo, ang proyektong pwedeng pagtulungan sa Shu Group. Huwag muna tayong magmadali sa bagay na ito. Sa pakikipagtulungan sa Shu Group, ayokong mabuko ang pagkakakilanlan ko. Kalihim Gu, kailangan kitang tulungan na magparehistro ng isang bagong kumpanya. Hindi ko inaasahan to. Ang Shu Group ay makikipagtulungan talaga sa atin. Ngayong bangkarote na ang kumpanya, natural lang na pumayag sila. Pero, Jitang, sigurado ka ba na okay lang to? Tama ka nga. Maski naka-face mask lang ako. Halata pa rin. Kunin mo ang sunglasses niya at ang sombrero para sa akin. Kumusta? Wala na, Jitang. Simula ngayon. Ikaw si Jigo. Ako ang iyong sekretarya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ibunyag ang tunay kong pagkatao. Paparating na, paparating na.
Magandang araw po, Jishu. Ji, Gu, hindi mo kailangang maging formal. Tandaan mo ang iyong papel. Jishu, maupo po kayo. Je, Gu. Ang empleyado mong ito, ano ba yan? Siya? May allergy siya sa araw. Paumanhin po, Jishu. Allergy sa araw. Ji, Gu, hindi ba tungkol sa pakikipagtulungan ang pag-uusapan natin? Uwa. Tang, tayo ba ay uunahin muna ang sabaw o ang usapang pagtutulungan? Ano po sa palagay ninyo, Jishu? Paumanhin, sandali lang po Jishu. May iba pa po tayong schedule. Hindi na po kami iinom ng sabaw. Diretso na lang po tayo sa usapan. Siya. Xiaotang, ikuha mo ang produkto at ang kontrata. Ipakita mo kay Jishu. Manika. Nasaan na ang manika? Si. Sir Tang, ang kumpanya natin ay mayroon 2 produkto na pwedeng makipag-collaborate sa Shoe Group. Ang isa ay mga manika o stuffed toy, at ang isa ay mga produktong pampagana. Mga produktong pampagana? Tama. Ayon sa market survey, sa mga produktong pang family planning, ang mga kumpanya ay pinakakulang sa pag-invest sa kategoryang ito. Wag yung una. Paano kung mabuking ang tunay kong pagkatao balang araw? Ayaw kong gamitin yung mga yan sa sarili ko. Sir Tang, oras na para sa meeting sa presidente ng Shoe Group. Tara na. Ibig sabihin, dalhin natin pareho. Wisit, bakit ko ito nailabas? Pasensya na po, Sir Shu. Bago lang po siya. Si. Pasensya na po. Sir Shu, mali po ang naabot ko kanina. Sir Gu, yung binanggit mong manika kanina, ito ba yon? Oh, Boss, bagong kumpanya lang ang Go Group. Baka naman ito'y kalaban na sinadya para guluhin ka. Tang. Secretary Tang. Ano sa tingin mo sa manikang ito? Ang cute naman po. Magugustuhan ito ng mga babae sa market. Mabuti. Maligayang pakikipagtulungan. Sir Gu. maligayang pakikipagtulungan, Sir Shu. Boss, ilang tens of millions lang ang collaboration na to. Ganitong klaseng proyekto, dapat bang ikaw pa mismo ang makipag-usap? Ang cute naman ng manikang to, di ba? Parang nagtatampo. Parang si Tangling. Parang palagi kong naiisip na parang hindi ito maaasahan. Saan ka nakakita ng kumpanyang naglalabas ng pera, nag-effort, at nakikipag-promote sa atin, tapos ibibigay pa sa atin ang kalahati ng kita? Ito ba'y negosyo o charity? Pwede yan kung kumpanya ng misis mo. Si Miss Tang pala yun kanina. Bakit siya ganyan ang suot? Umalis siya pagkatapos ng gabing iyon, baka naman. Nahihiya siyang makita ako. Oo nga pala, bakit bigla na lang nag-bankrupt ang subsidiary company na ito? Natuklasan ng technical department na may external device na nakalusot sa firewall at ninakaw ang plan para sa bagong ilalabas na produkto ng kumpanya natin. Base sa kasalukuyang tinahak na daan ng pag-trace, ang IP address ng kalaban ay nasa Haicheng at saka malamang ay Ano? ang pamilya Liu. Nanay, tatay. Hindi ba tinulungan niyo si Shuyang? Bakit nandito pa rin kayo? Bilyon-bilyon ang halaga ng Shoe Group at ang yaman nila ay hindi mauubos kahit ilang henerasyon pa, kaya imposibleng mag-bankrupt sila. Ang nag-apply ng bankruptcy ay isang maliit na kumpanyang pag-aari ng Shoe Group. Mabuti naman, mabuti naman. Ikaw, nag-aalala ka lang kaya naguguluhan ka? Hindi. Hindi ko naman sinabi sa inyo ang tunay na pagkatao ni Shuyang. Kamakailan ko lang din nalaman yon. Paano ninyo nalaman? Nanay, tatay. Paano ninyo nalaman ang tunay na pagkatao ni Shuyang? Nang pumunta siya sa bahay natin, alam ko na agad kung sino siya. Kaya pala pumunta kayo sa bahay nila Shuyang para mag-propose. Una, kilala na natin siya. Pangalawa, ikaw at si Shuyang ay tapos na ang usapan. Kami ng nanay mo, paano hindi pupunta para mag-propose? Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Hindi ba't buntis ka na? Paano hindi mo pa alam ang pagkatao niya? Nanay, tatay.
Sa totoo lang, hindi ako buntis. Ano ang sinasabi mo? Tatay, anong nangyari? Tumigil ka. Sinong tatay mo? Kamag-anak, ano ba ang ibig mong sabihin? Tatay, maayos naman tayong mag-usap. Lautang, ano ba talaga ang nangyari? Gusto ko lang itanong, paano ba talaga kayo nagkakilala? Sabihin mo na ang totoo. May problema. Ganito ang nangyari. Noon, ayaw kong magpakasal. Sakto, nakilala ko si Tangling na ayaw na rin mag-blind date. Kaya kami. Gago ka. Hinayaan mo kaming lokohin. Kung pakitang tao lang naman pala, maaari na kayong umuwi. Ang anak kong babae, kami pong mga tang, ay may sariling plano. Inay. Totoo. Niloko namin kayo. Pwede ninyo akong parusahan. Pero si Tangling. Tunay ang nararamdaman ko para sa kanya. Tama, kamag-anak. Kami pong mga Shu, siling lang ang tinatanggap naming manugang. Ang pagmamahalang nagsimula sa kasinungalingan, matuturing bang totoo? Sa pag-uusap na ito, naalala ko ang isang bagay. Kayo ngayong dalawa, maghiwalay na kayo agad. Nanay, totoong nagmamahalan kami ni Shuyang. Mahal mo siya. Pero dapat tingnan mo rin kung totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Bei Chen, kailan ka pa dumating? Bye. Pagdating mo, hindi ka man lang dumaan para batiin ang mga tito at tita. Tita siya, Tito Tang, kakadating ko lang, pinatrabaho na agad ako ni Papa sa kumpanya. At saka, nandito siya. Natatakot akong bugbugin ako ni Tangling. Ikaw na naman? Anak, mukhang close na close ang biyanan mo sa binatang ito. Delikado yata. Anong ginagawa mo rito? Kahit papaano, magkaibigan tayo. Dahil kay Tita Shia at Tito Tang, sinadya kong pumunta para sabihin sa'yo. Huwag kang magpapaloko sa iba. Anong ibig mong sabihin? Makikita mo pag napanood mo. Anak, Hindi ba't siya yung araw na? Shuyang, anong nangyari sa litratong ito? Kaya kung ipaliwanag ito, Kailan ito nangyari? Noong gabing hindi ka umuwi. nakikipagnegosyo ako noon. Sakto, nakita kong hinahalay si Liruyan. Bilang kaibigan, sinundo ko na lang siya pauwi. Bukod doon, wala nang ibang nangyari sa amin. Naniniwala ka sa akin, di ba? Maniniwala sa'yo? Ito ba ang sinasabi mong ako lang ang minahal mo mulat sa pool? Ling Er, si Xiao Liu at si Xu Yang, magkaibigan talaga sila mula pagkabata. Ako ang nagpalaki kay Xu Yang. Anak ko siya. Ako ang pinakakilala sa kanya. Anak, sa iyo. Ay, mali. Tiyak sa'yo ng tita. Hinding-hindi siya yung taong maglolo ko. Ganon ba? Kanina niya sinabi na muntik na mamolestya si Ruyan noon. Pero bakit ang nalaman ko, ang namolestya ay ang assistant ni Ruyan? Anong sinasabi mo? Sasabihin mo bang wala kang alam? Hindi ko talaga ito lubusang inimbestigahan. Pero, Tama na. Kapag nagsinungaling ka ng isang beses, kailangan mo ng sandaang kasinungalingan para takpan iyon. Ang simula ng pangyayaring ito ay isang katawa-tawang palabas lang. At ngayon, sawa na rin ako sa paglalaro. Panahon na para tapusin natin ito. Tangling, hindi kita niloloko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng tawagin ko si Liruyan para magharap tayo. Huwag na. Maghiwalay na tayo. Hiwalay? Kasal pa pala sila? Gusto ko lang gumawa ng gulo, pero hindi gulo sa pagsasama ng iba. Ayaw ko. Ayaw ko rin. Ano ang pakialam mo? Umalis ka na. Yun nga, yung mga bagay na ito, hindi ko naman talaga nadiskubre. Ipinadala lang sa akin ng iba. Tangling, hindi ko alam na kasal na kayo. Gusto ko lang magdulot ng konting gulo para sa iyo. Bye. Ang usaping ito, saan man nanggaling ang mga litrato, katotohanan na iyon. Paano kung yung mga litrato ay ginawan lang ng Photoshop para ipahamak si Shuyang? Tama siya, Lautang. Kailangan linawin ito. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Eh di sabihin mo. Saan ka nung gabing iyon? Anak, magsalita ka. Huwag nang magtanong, nasa bahay ko si Shuyang. Ano ba ang ibig mong sabihin, Xiao Liu? Nasa bahay ko talaga si Shuyang nung araw na iyon. Miss Liu, kung ang pakay mo sa pagpunta rito ay para mang-away, maaari ka nang umuwi ngayon. Hindi. Pumunta ako rito para ipaliwanag ng maayos kay Miss Tang. Wala kaming relasyon ni Shuyang. Totoo ang mga litratong iyon, pero hindi iyon ang totoo. Ang dapat sana ay ang taong may pakikipagtulungan ako ay harapan akong inapi ang tauhan ko. Siyempre, binigyan ko siya ng leksyon. Akala ni Shuyang ako ang nasa problema, kaya niya ako inuwi. Bilang kaibigan, wala namang masama kung ihatid ka niya. Wala talaga. Paano mo naman ipapaliwanag? Ang pagtulog niya sa labas. Noon, akala ko gusto ako ni Shuyang. Nung araw na iyon, ako ang humila sa kanya at sinabing natatakot ako at huwag siyang umalis. Noon,
Ako lang ang nagloloko sa sarili ko. Hanggang sa araw na iyon, nang harapin niya ang buong mga kilalang tao sa Haicheng at sabihin gusto kanya. Alam kong talo na ako. Ano man ang mangyari. Salamat. Hindi na kailangan. Ako si Liu Ruyan. Maganda ang mukha, maganda ang katawan, at mayaman pa. Anong klaseng lalaki ang hindi ko mahahanap? Bakit pa ako magtitiis sa iisang puno? Kung ganoon Ruyan, maaari bang ako naman ang isipin mo? Ako, hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Kusa ang paghinga. At kapag umuulan, alam kong umuwi. Anong pinagtatawa mo? Titingnan ko ang iyong sinseridad. Sisiguraduhin kong magpapakita ako ng maganda. Kung gayon, ang mga litratong ito, saan ang galing? Hindi ko rin alam. Dumaan ako sa tapat ng bahay niyo kanina. Nakita ko nag-aaway kayo. Tapos, bigla na lang nakatanggap ang cellphone ko ng mga litratong ito. Tapos nung sinubukan kong tawagan yung email address, walang gumagana. Anak, imbestigahan mo agad ito. Opo. Boss, kakabugbog lang sa amin ng mga hacker. Ngayon, lahat ng computer sa buong kumpanya ay puno ng virus. Kontakin mo agad ang mga tao para ayusin ito. Hello. Presidente Tang, kakabugbog lang sa kumpanya ng mga hacker. Maraming internal na dokumento ang na-leak. May hinanap na akong tao para pigilan ito. Pero nagresulta pa rin ito. Sa 1.6 bilyong piso ang nawala. Nakuha ko na. 2 kumpanya ang sabay-sabay na atake. May mga na-offend ba kayong mga tao kamakailan? Ang mga ahas na makalaban sa hitang, sa buong hilagang kanluran. Malamang kakaunti na lang yun, di ba? Huwag mong kalimutan, sa Haicheng ay may 3 malalaking pamilya. Ang pamilya Shu, ang pamilya Liu, at ang pamilya Shangguan. Kaya ang bagay na ito ay may kinalaman kay Shang Guanzi. Shang Guanji. Yung batang yun? Noong bata pa si Shang Guanji, may gusto siyang isang border collie. Pero yung border collie na yon, laging hindi siya pinapansin. Hanggang sa isang araw, sumama ako sa nanay ko sa bahay ng mga Shangguan. Nakipaglaro lang ako ng konti. Sa asong yon. Pagdating ng gabi, dinala siya ng katulong ng mga Shangguan sa hapagkainan namin. Ako nga, sa tingin ko, si Shang Guanji ang pinakabaliw sa pamilyang Shangguan. May kaluluwa ang lahat ng bagay. Kawawa naman yung aso. Basta gusto niya, gagawin niya ang lahat para makuha. Hindi ko lang inakala na ang gusto niya ngayon ay si Shuyang. 2 araw lang ang nakalipas. Hinanap niya ako. Nag-aalok na makipagtulungan para mawala si Tangling. Hindi ko siya pinansin. Malamang, ang kumpanyang ito ay simula pa lang. Hahanapin ko siya. Huwag mo nang hanapin. Ano nang nangyari pagkatapos noon? Di ko na siya nakontak. Itong si Xiaoji, mukha namang mabait sa pangkaraniwan. Paano kaya? Mukha lang ang nakikita. Di ang puso. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng West Hall. Hindi ako naniniwala na hindi natin mahahanap ang isang buhay na tao. Mang-aapi sa anak ko, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, mahahanap ko siya. Hindi kita pababayaan. Nakalimutan mo na kung sino ako. Sa diksyonaryo ko, walang salitang takot. Pero itong bagay na to, medyo nakakabagabag nga. Sa huli, ang kalaban ay nasa dilim, ako naman ay nasa liwanag. Ang malawakang paghahanap ay magpapaalerto lang sa kanya. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano kung hindi natin siya matagpuan? Meron akong naisip na paraan. Noong huling pagbisita ni Shang Guanji sa akin, ang dahilan ay ikakasal na kayo. Baka ang kasal ninyong dalawa ang makapagpalabas sa kanya. Teksa lang pala yung marriage certificate. Paano kayo ikakasal? Ma, yun nga. Sa totoo lang, yung marriage certificate ay totoo. Ano? Nagsinungaling lang kami noon. Akala ko sa araw mismo ng pagkuha ng marriage certificate, pwede nang kumuha ng divorce certificate. Pero hindi ko inakala na ang diborsyo ay mayroong 30 araw na cooling off period, kaya naipon lang hanggang ngayon. Sige, sige. Gusto mo yatang patayin kami ng tatay mo. Yung dapat seryosohin, di mo sineseryoso. Yung hindi dapat, todo kayod ka naman. Sa palagay ko, mas mabuti pang magpakayal kayo para mailabas siya. Kung magpapatuloy ito, mananatili siyang time bomb. Linger, ano sa palagay mo? Wala akong tutol. Peke naman lahat to. Tara na, Saan? mag-fitting ng wedding gown. Nandito na po kayo, Jishu. Oo. Dinala ko ang aking asawa para magsukat ng kasal. Hindi po ba kayo bumili? Bumili ng ano? Bumili. Bumili ng membership. Opo, miss. Sumama po kayo sa akin para magsukat dito. Panggap lang naman to. Kailangan pa bang subukan to? Kung magpapanggap, gawin ng buo. Tara. Sinusukatan ni Tangling at Shuyang ng damit pang kasal. Bakit mo ako dinala rito? Huwag mong kalimutan, sa Milan, fashion design ang tinapos ko. Tingnan mo, may gusto ka bang estilo? Kapag ikakasal na tayo, gusto kong isuot mo ang kasal na aking dinisenyo.
Nag-iisip kaya si Xiao Beichen ng sobra? May sinabi ba akong papayag akong maging tayo? Pwede ba kitang ligawan? Pwede ba? Pwede ba? Sabi ko, depende sa ipapakita mo. Sige po, magpapakita talaga ako ng maayos. Kung may buntot ka sa likod, malamang ngayon pa lang, nakaangat na yan sa langit. Walang nagsabi na pagsubok ng damit pangkasal ay ganito kapagod. Pumili na lang ng kahit ano. Huwag na. Ganon din naman. G, Shu, handa na po ang mga gamit? Buksan mo na. Ano to? Garden wedding pala. Ang ganda naman. Oo, maganda nga. Gusto mo rin? Eh di pagdating ng panahon, ganyan din ang kasal natin. Bata-bata mo. Anong nangyari sa kamay mo? Anong nangyari sa kamay? Yung cake na ito, mukhang masarap. Maganda ang singsing. Pero hindi ko dapat tanggapin to. Huwag mo nang uulitin. Bakit hindi mo sinuot yung wedding gown? May mahalagang gagawin tayo ngayon. Maganda man yon, hindi ako makakagalaw ng maayos. Hindi ko inakala na ang katabi ko sa huli ay siya pala. Ang Ling, ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Kuya Shuyang, mahal na mahal kita. Bakit ayaw mo sa akin? Kung sakaling mawala na lang ang lahat ng hadlang sa pagitan natin, saka mo lang ba ako papansinin? Pakiharap natin ang bagong kasal. Tumayo kayong magkaharap. Harapin ang isa't isa. Ikaw, ang bagong kasal na babae. Payag ka bang pakasalan ang lalaking ito sa harap mo bilang iyong asawa? Maging mayaman man siya o lalong yumaman? Maging malusog man siya o lalong lumakas? Payag ka bang samahan siya magpakailanman? Oo, payag ako. Seryoso ka talaga. Ikaw naman, ang lalaking ito. Payag ka bang pakasalan ang babaeng ito sa harap mo bilang iyong asawa? Maging malusog man siya o lalong lumakas, mayaman o lalong yumaman, payag ka bang hindi siya pabayaan at samahan siya magpakailanman? Tangling, hindi ako magaling sa mga matatamis na salita. Ang masasabi ko lang, ang tao, sa katutubo niya, ay hindi isang tapat na nilalang. Ang pag-ibig hanggang kamatayan ay taliwas sa ating kalikasan. Kaya hindi ko sasabihin, maging mahirap man o mayaman, laging kasama kita. Ngunit maipapangako ko sa'yo, lalabanan ko ang aking likas na ugali. Tatalikuran ko ang aking kalikasan upang mahalin ka magpakailanman. Kaya, oo, payag ako. Pero ako, hindi ako payag. Baril! May baril siya! Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Shangguanzi, huwag kang magpadalos-dalos. Magpadalos-dalos? Kuya Shuyang? Sinabi ko ng gusto na gusto kita. Bakit hindi mo ako hinintay? Shangguanji, talagang baliw ka na. Ilapag mo na ang baril. Huwag kang makialam. Basta ilapag mo lang ang baril. Mapag-uusapan pa natin ito. Usapan? Shuyang, mula pa sa simula, hindi mo talaga ako isinasaalang-alang, di ba? 8 taon ang pagitan natin. Pero hindi ko iyon pinapansin. Mahal lang kita. Alam mo naman, ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Pero bakit mo siya pakakasalan? Si. Pwede akong hindi magpakasal kay Tangling. Pakawalan mo muna siya. Ito ay pagitan lang nating dalawa. Kapag pinalaya ko siya,
Magugustuhan mo na ba ako? Makakasama na ba kita? Bakit ka nakangiti? Wala lang. Nakakatuwa ka lang. Tinatanong kita kung bakit ka nakangiti. Alam mo naman ang sagot sa tanong mo. Pero nagtatanong ka pa rin. Kung gusto ka niya, bakit kanya hahayaang maghintay hanggang ngayon? Shuyang, iniisip lang niyang masyado pa akong bata. Iniisip niyang kulang pa ang oras. Anong alam mo? Mali ka. Kahit patayin mo ako, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Tangling, gusto mong mamatay? Ngayon ka pa magpapakamatapang? Tumigil ka na, Tangling. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Basta mawala ka lang, makakabalik tayo sa dati. May pag-asa pa ako. Oo, basta mawala ka lang. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Mamatay ka na. Tangling. Bitawan mo ako. Bitawan mo nga ako. Ayos ka lang ba? Ako, Alam mo ba, kanina, kung hindi ka nag-ingat, sinabi ko sa'yo, handa na ang lahat. gusto ko lang siyang mahuli agad. Buti naman at okay ka. Buti naman at okay ka. Talagang okay ka na ba? Sino ka? Shuyang, Shuyang, Kung hindi ko makukuha, edi wala ka ng karapatang mabuhay. Shuyang, Maghihintay ako sa impyerno. Shuyang. Shuyang. Shuyang, gising ka. Huwag mo akong takutin, Shuyang. Ang bilis ng panahon. Hindi ko inakala na 2 taon ka nang wala. Okay naman ako sa lahat. Pero, Shuyang, miss na miss kita.